Magandang buhay, listeners. New stories? Dito yan sa 10.4 Drama FM. Ito na nga, partner. We have another coming out story. Oo nga, partner. Parang diretso to sa puso ah. Grabe, naiiyak na kaagad ako. Charot. Simulan na natin to, listeners. The coming out story of Miguel, titled No More Hiding. Magandang araw po. Ako po si Miguel, isang member ng LGBTQ+. At ang storya po aking lalantad ay tungkol sa pagtanggap ko sa identity ko at kung paano nito nasira aking relasyon sa aking mga mahal sa buhay. Alam na ni Miguel, mula pa noong bata siya, na iba siya. Lumaki siya sa isang tradisyonal na pamilyang Pilipino, kung saan mabilis niyang natutunan na may mga bagay na hindi niya maaaring sabihin, mga kilos na hindi niya maaaring gawin. Ang kanyang ama, si Ben, ay naniniwala na ang tunay na lalaki ay dapat matikas, dominante, at dapat magpakasal sa babae upang bumuo ng pamilya. Ang kanyang ina, si Aling Teresa, ay madasalin at palaging nagpapaalala sa kanya. Alam mo ba anak, sabi sa Biblia, ang pinakaunang taong ginawa ng Diyos ay si Adan at Eva. Ibig sabihin nun, ang lalaki ay para lamang sa babae. Kaya ang mga lalaki may gusto sa kapwa lalaki ay malapit sa demonyo at kasamaan. Opo, inay. Anak, dapat ngayong bata ka pa lang, may idea ka na sa gawaing lalaki. Pagkukumpuni, pagkakampintero, mga gawaing bahay. Tayong mga lalaki ay dapat nagtatrabaho at bubuhay sa ating pamilya. At syempre, dapat matigas tayo. Opo, itay. Sa loob ng maraming taon, nagkunwari si Miguel. Sinot niya ang mga damit na pinili ng kanyang mga magulang. Tumawa sa mga biro ng kanyang ama tungkol sa mga bakla. Nakita mo ba sa balita, anak? May bakla daw na pinagbugbog dahil napagtripan. Grabe kasi mga baling ngayon. Salot na nga, ang lalaki may pa gumalaw. Oo nga po, itay eh. Sa sobrang takot ko po sa magulang ko at sa kanilang paniniwala, kahit sa sarili ko, nagsinungaling ako. Pinilit ko maging lalaki, talaga. At dahil dito, nagkaroon ako ng girlfriend ng ilang taon. Ma, pa, ito nga po si Christine, girlfriend ko. Good evening po, tita and tito. I hope you can accept me po. Ayos, nak! Naka-jackpot ka sa napili mo. Artistahin na nga, pakonyo-konyo pa. Ano ba, Ben? Nakakahiya. Kami niya. Thanks po. Alam mo, anak, proud kami sa iyo ng nanay mo. Kasi patunay ito na lalaki ka. Hindi ka tulad ng mga baling na yon. May mga sakit sa utak. Ngunit kalaunan, napatunayan din ni Miguel sa sarili niya na wala siya talagang nararamdaman para sa babae. Pero dahil kay Christine, hindi pinapakita ni Miguel ang totoong sarili niya sa kanyang pamilya. Samantala, mayroon siyang kaibigang nakakaalam ng lahat. Ano ba yan, Vey? Hanggang kailan ka ba magpapanggap? Kahit pagsisyota ng girl-lit na gawa mo na, Box. Ang hirap niya na. Wala na akong magagawa kung hindi maging lalaki talaga. Para kila papa at mama. Ay naku, Vey. Sure lalo naman akas na matatanggap ka nila. Hindi eh. Hindi mo sila kilala. Lahat ng pagpapanggap ni Miguel ay gumana. Pero lahat ng ito ay nagbago sa pagdating ng super suwabe na crushy cakes na si Paulo. Dito nagsimula ang totoong pagmamahalan. Ngunit dito rin nagsimula ang pagguho ng mundo ni Miguel. Oops! Super ganda ng kwento. Chill muna tayo with Sogo. So clean, so good, with a limited promo in selected branches. Ano pa hinihintay mo? Check in na. Thank you to our sponsor, Sogo. Back to the story na, partner. Migs,
Hanggang kailan mo ba balak itago sa magulang mo kung ano ka talaga? Kailan mo titigilan si Christine? Pao naman, alam mo naman ang sitwasyon ko ngayon. Intindihin mo rin naman ako, Pao. Hindi madali para sa akin lahat ng ito. Pasensya na. Naintindihan ko naman. Ayoko lang ng ganitong setup eh. Tatago mo pa ako sa lahat kahit gustong gusto ko tayo pagmalaki. Ni hindi nga ako kilala sa bahay niyo. Habang si Christine, legal na, mas gusto pa nila. Pero, naintindihan ko namang bawal talaga. Sorry, Migs. Hayaan mo, Pao. Gagawa ako ng paraan. Hindi habang buhay ganito tayo. Magtiwala ka sa akin. Simula nung dumating si Paolo sa buhay ni Miguel, makikita mo sa binata kung gaano siya kasaya, na may nahanap siyang tao na tatanggap at mamahalin siyang buo. Ngunit lahat ng kasiyahan ni Miguel ay tila gumuho nung sila ay nahuli ng kanyang kapatid na si Ana. Kuya, Ana? Migs, mauna na muna ako. Sige, Pao. Mag-usap tayo sa bahay, Ana. Huwag dito, sa labas. Habang mag-uusap si Miguel at si Ana, hindi nila alam na narinig pala sila ng kanyang inay at itay. Ana, sorry kung naglihim ako sa'yo kung ano talaga ako. Sana hindi mo ako isumbog kina inay at itay. Alam mo naman kung gaano sila katutol sa mga bakla. Baklang katulad ko. Nung sabi mo? Bakla ka, Miguel? Tay. No, sumagot ka. Opo, itay. Bakla ako. Bata pa lang, eto na ako. Pero ngayon ko lang natanggap sa sarili ko. Natatakot ako sa inyo. Natatakot ako na ipakita kung ano talaga ako. Kasi hindi nyo ba ako kayang tanggapin? Sa kung ano talaga ako, itay? Mahirap ba mahalin ang katulad kong bakla? Ayaw namin ng anak na katulad mo. Inutil ka na nga sa lahat, bakla ka pa. Wala kang kwentang anak. Kahihiyan lang ang dadali namin kung bading ka. Bading aming anak. Ayusin mo ang buhay mo, Miguel. Kung hindi ka mag-aayos, mas mabuti pang lumayas ka na sa pamamahay na ito. Tama na yan, inay. Wala namang masama kung bakla si kuya. Siya pa rin naman yan. Hindi niyo dapat pagbawalan si kuya sa anong totoong gusto niya. Kung ano ba talaga siya. Huwag kang mangialam, Ana. Wala kang alam sa ganito. Baka gusto mo lumayas ka din. Hayaan mo, itay. Bukas na bukas, wala na kayong makikitang bigil dito. Simula nung alitan nila Miguel at ng kanyang mga magulang, tinutuon niya ang pag-alis sa bahay at nagrenta muna ng isang maliit na apartment. Isang araw, pumunta si Ana sa tinitirhan na apartment ni Miguel upang siya ay kamustahin. Hello, kuya. Kamusta ka na? Ayos lang bang kalagayan mo rito? Oo naman. Malaya ako, Ana. Malaya na ako sa mga mata ng taong galit sa mga bakla. Nakakalungkot lang isipin na lahat ng ginawa ko para sa pamilya ay nawala ng kabuluhan. Simula nung nalaman nilang bakla ako. Ayos lang yan, kuya. Masaya ako para sa'yo. Alam kong hindi ka rin matitiis nila, itay. Sana maging maayos ng lahat, kuya. Thanks, Ana. Sa Angel's Burger, panalo ka sa taba at haba ng hotdog dahil sa buy one take one nilang special putlong. Grabe, partner. Ang bigat ng kwento so far ni Miguel. Alam mo, ang sakit sa puso na ang sariling pamilya mo pa ang unang hindi makakatanggap sa'yo. Partner. Pero kanon, pilatan ang tapang niya. Kaya niyang ipagdan ang sarili niya kahit masakit, kahit mahirap. At hindi siya nag-iisa. Nandyan si Ana, nandyan si Paulo, at sigurado akong marami pang tao ang handang sumuporta at magmahal sa kanya ng buo. Oo nga po eh. Pero sa tagal-tagal po ng panahon na pagkakahiwalay sa aking magulang, sobra-sobra ang pagkamiss ko sa kanila. Sobrang mahal ko pa rin po sila. OG Miguel, actually, may surprise kami para sa'yo. Right now, in our call, we have Papa Ben and Mama Teresa. Hay anak. Kamusta ka na dyan? Hello po?
Okay lang po ako, Nay, Tay. Nak, alam ko meron tayong hindi pagkakaintindihan dahil sa mga sinabi namin sa'yo Miguel, noon. sana mapatawad mo ang mama at papa sa mga binitawan naming salita sa'yo. Pasensya na sa pamamaliit namin sa'yo at sa kakayaan mo. Pasensya na rin kung hindi ka namin tinanggap una pa lang. Pasensya na anak, kung mas inuna namin ang kagustuhan namin para sa'yo. Sana una pa lang tinanggap ka na namin kung ano ang totoong ikaw. Gusto din namin na malaman mong tinatanggap na namin kung ano ang gusto mo. Nay, Tay, salamat po sa pagtanggap sa akin. Sobrang saya ako po na maging okay tayo at napag-usapan natin ng maayos ang tungkol dito. Sige nak, hintayin ka na lang namin dito. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Super thank you po sa inyo, 104.1 Frama FM. Dahil po sa inyo, nagkaayos kami ng mama at papa ko. Oo naman, Miguel. We're glad to help. Naman. So para sa ating mga nakikinig, sana'y maging aral ito sa atin. Ang pagtanggap at pagmamahal ay hindi dapat nakabatay sa kasarian. Sa huli, pamilya pa rin ang masasandalan natin. Kaya sa mga magulang na nakikinig, sana'y huwag nating talikuran ang ating mga anak dahil sa kanilang pagkatao. At sa ating mga kapatid na LGBTQ+, tandaan, hindi kayo nag-iisa. Muli, ito ang 104.1 Drama FM. At ito ang kwento ng tunay na buhay. Hanggang sa susunod na drama, mga ka-Drama FM,